Yes, great day po sa bawat isa. Magandang araw po. Yan, great day po. Magandang araw po sa bawat isa. Sabi mo na sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Ay, batiin niyo po yung katabi niyo, no? Okay. Sabi ng katabi, masaya ako, nandito ka ngayon. Yung may ngiti po, yung may ngiti. Batiin niyo po yung katabi niyo, masaya ako, nandito ka ngayon. Well, kung hindi ka man po masaya, merong masayang-masaya nandito yung katabi mo, and His name is Jesus. Amen? Masayang-masaya po yung Panginoon, okay? And just to start kung ating pong babalikan, tayo po, from quite some time, we have been studying about prayer. Bago po mag-end yung 2023, we've been running a series po about prayer. Pagdating po ng January, we started po a month po, a fast no January. And nakita natin merong breakthrough na ginawa yung Panginoon in our church, in our life, personal life, may mga answered prayers. Even nag-share po yung kapatid, kung wala po kayo nung umaga last week, nag-share po yung kapatid na merong healing at ang pinagaling sa kanya ng Lord, hindi po lagnat, cancer. Hello po mga kapatid. Yung lump sa kanyang chest ay napakalaki, ngayon po ay wala na, napakabuti ng Panginoon. Amen. Because God answers prayers. At ngayon po, we have been running a series about prayer. At ano po itong prayer na to, yung praying bold prayers. As in bold, as in yung ating pong tapang nandoon po when we pray. And yung title ng topic natin ngayon po is Search Me. We've been in that series po. First thing yung title natin is bold prayers or Make Me Bold. And next is Speak to Me, Lord. Last week we talked about Break My Heart for what breaks yours. And this time we'll be talking about the part 4 ng series natin is Search Me. Search Me. And before tayo mag-continue, pwede bang i-declare natin to as we always do? Because we believe the Word of God, ito po ay salita ng Diyos, ito po ay pag sinunod natin, pagpapalain po tayo. Amen? And bakit natin kailangan sundin? Hindi po dahil takot tayong hindi mapagpala, kundi susundin natin to dahil mahal natin ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Hindi po maganda na susunod tayo out of fear, but we will obey out of love. And let's declare this po as we continue po. Sige, if you have your Bibles po, buksan natin yung Bible natin. And grab hold of your cellphone kung nandyan po yung Bible app natin. Dapat po ba pag Christian may Bible? Amen. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, kaya pala. Amen. Dapat po pag Christian may Bible, amen. Because it is the Word of God. Sige po, let's declare this. At i-declare po natin by faith habang hawak yung ating Bible o open yung ating Bible app. Sige po, ready? On the count of 3, 1, 2, 3. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. My heart is receptive. And I will never be the same again. In Jesus' name, Amen. And bago po tayo magtuloy, gusto ko pong basahin natin to and maging part ng prayer natin. Yung Psalm 139 verse 23 to 24. At dito po iikot yung ating mensahe. And let us make this as our prayer. Sige po, at basahin natin to na may pananampalataya bilang isang panalangin. Ready? 1, 2, 3. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Again, let's repeat it. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Father God, I pray and I ask that you bless us, God, ng isang puso po na talagang gutom na gutom, uhaw na uhaw, para sundin yung kalooban ninyo. Isang puso na handa po na magpalinis sa inyo, yung handang humarap sa inyo, Panginoon, na walang anumang tinatago. Isang puso na ang naitatatag yung puso ni Jesucristo.
Isang puso na ang banal na Espiritu yung siyang gumagabay. At Lord, dalahin ko na sa oras na ito, grant your people ng isang puso na magmistulang matabang lupa, na araro na malinis, and is ready, Lord, para pagtamnan ng binhi ng inyo pong salita. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, and we receive, God, we just receive, Lord, everything na sasabihin nyo. Grant us, Lord, yung heart that is ready to receive your word. Holy Spirit, knowledge, wisdom, and understanding nga po yung idulot nyo sa bawat isa. And gamitin nyo lang po ako, itago nyo po ako sa likod ng inyong krus. Gamitin nyo lang akong instrumento para mangusap po ngayon, Panginoon. Kayo nga po yung maihayag sa pamamagitan ng aking buhay. Kayo po yung makita, O Diyos. Hindi po ako. Hindi po ako perpekto at yung sasabihin ko walang kabuluhan. Pero pag kayo po yung nangusap sa akin, Panginoon, Lord, that will bless your people. Gamitin nyo lang po ako, O Diyos. Salamat po. Thank you, Holy Spirit. Ito po yung aming dalangin, sealed with the precious blood of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Yeah. We've been running a series po about prayer. At alam nyo po kasi mostly, pag nag-pray po tayo, puro safe prayers. Anong safe prayers? Pag nag-pray po tayo, Lord, bless niyo po ako, samahan ninyo ako, ingatan ninyo ako, gabayan po ninyo ako. Those, hindi po masama, but those are safe prayers. And alam niyo po, kung titignan natin ang buhay ni Jesucristo at even ng mga alagad, no, hindi po nila ipinanalangin yung mga bagay na yon. Ang hiningi po nila, no, yung kanila pong prayer is ma-fulfill yung kalooban ng Ama na nasa langit, at praying those prayers, hindi po madali. Kasi po, pag natin yung Bible, magiging inconsistent ang Panginoon kung ang palagi na lang po nating hinihingi sa Diyos ay mga safe prayers. No, magiging inconsistent kasi hindi po yun ang plano ng Panginoon sa atin, na tayo po ay mamuhay ng comfort, o nandun tayo sa comfort zone, o ng komportable. But God wants us to fulfill His purpose sa ating buhay. And partly po, pinag-usapan natin po yan nung nakaraang linggo. But ngayon po, gusto ko pong ulitin, ang prayer po rito ni David is, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. This is a very courageous prayer. No, bakit napakatapang po nito? Biruin mo, hinihingi mo na ang Diyos siyasating ka. Hinihingi mo ang Diyos i-reveal sa iyo yung mga bagay na naandoon na naman, o maaaring hindi mo napapansin. Pero i-reveal sa iyo at ipakita sa iyo kung meron ka mang offensive way na ginagawa, anuman doon sa iyong puso. No, first thing, no, and let's cut it po sa 4 na bahagi so that pag ating pong pinag-pray ito araw-araw, magiging madali po sa atin. And first thing na nakita ko po dito is, first thing na hinihingi po ni David is search my heart. Number 1 is search my heart. Sabihin po natin, search my heart. Mari nagtanong kayo, Pastor, search my heart. Hindi ba alam ng Diyos ang lahat ng tumatakbo sa isip ko? No, hindi ba lahat ng bagay na alam niya? Pastor, alam ng Diyos siya, mabuti yung puso ko. Mabuti yung puso ng katabi ko. Mabuti yung puso ng sa leader ko, ng katabi ko rito sa church ngayon. Kapatid, kailanman hindi tayo magkakaroon ng mabuting puso apart from Jesus Christ. Kung hindi kay Jesucristo, hindi tayo magkakaroon ng mabuting puso. Bakit po? Ano po sabi ng Jeremiah 79 to supplement that? No. Ano po sabi? The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Yung puso raw talaga ng tao, apart from Jesus Christ, madaya. Apart from Jesus Christ, no, pwede nating dayain yung kapwa natin. Pwedeng pagkaharap ko kayo, okay kayo, pero pag talikod nyo dito, hindi kayo ayos. Bakit? Because the heart is deceitful. Hindi po kami sabi, but the Word of God. And you know what? Without Christ, our heart is impure. No po, marumi po yung puso natin. Na dinadaya natin yung ating sarili, dinadaya natin yung ating kapwa. Taas yung kamay po rito yung nagsinungaling.
Taas yung kamay. O, sinungaling. Taas yung kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, sabi sa katamay, sinungaling ka, sinungaling ka. Yung iba, hindi makataas. Ganun lang yung iba, ho? Sabi yung iba. Talaga? Hindi talaga maamin, no po? Okay. Sabi sa katamay mo, liar, liar, pants on fire. Sabi ng mga bata, no? Alam niyo po, no, parang ang hirap ding itaas ng kamay, no? Pero doon sa mga talagang, pastor, inamin ko, sinungaling ako, pastor. Di ba? Okay, congratulations. Bakit po? Unless tayo po ay umamin, hindi tayo pwedeng ayusin ng Panginoon. Amen? No, most of us po, ang unang dinadaya natin, sarili natin. Paano yun, pastor? Tignan niyo po. Di ba? Parang iba na yung figure mo ngayon. Ha? Konti lang naman po ako kumain. Di ba? Kaya lang, ang context, ano yung konti sa kanya? Di ba po, no? Yung konti pala sa kanya, apat na scoop ng rice, di ba? 4 na cup ng rice. Di ba? O kaya isang balawbaw, di ba? So, isa pa, yung pastor, nakita kita, pastor, meron na talagang kasiyahan, uminom ako. Pastor, konti lang naman. Yung pala, konti container. Di ba? Di ba? Di ba bilang isang mananampalataya, ano ba talaga yun, di ba? Parang, pastor, hindi po ako mayabang. Ako lang po talaga yung pinakamagaling sa lahat. Grabe, no? Oh. No, pastor, hindi po ako materialistic. Pastor, wala lang po talaga akong maisuot. Di ba? Kasi po nung tinignan ko yung cabinet namin, tinignan ko lahat ng damit ko, pastor, wala na talaga akong maisuot. Gabi, wala na maisuot, no? Kailangan ko lang po talaga ng bago, pastor. Pastor, hindi po talaga ako chismoso, hindi po talaga ako chismosa, hindi po talaga ako marites. Pag lalaki, tolits. Marites kasi mare anong latest. Yung tolits, tol, anong latest, di ba? Tama? No, hindi po talaga ako marites, hindi po talaga ako tolits, pastor. Talagang sinishare ko lang po doon sa mga kapatid yung bigat na nararamdaman ko doon sa mga kasalanan na ginagawa ng mga kapatid para ipag-pray nila. No, alam niyo po, yung pinipili pa po natin, i-cover up po natin yung ating kamalian and we don't see and we don't admit. Bakit? Why? Because the heart is deceitful. That's why we need to pray na, Lord, search me. Bakit? Pagka iba nagpahayag sa'yo, baka hindi mo pakinggan. Baka even pag si pastor. Pero pag si Lord ang nagpahayag sa'yo, that is very powerful and it is life-changing. Ano ba talagang meron sa puso natin? Alam niyo po, when I was starting in the faith, wala pa po tayo sa system, tumutugtog na po ako noon, nag-start po ako na mag-beatbox. Tapos sumunod po, nagtutugtog ako, nagda-drums po ako. Doon po kasi ako nagsimula sa drums. Kaya lang, alam niyo po, mali pa yung buhay ni Pastor. Dumarating po, tumutugtog ako ng Wednesday kasi may midweek, Wednesday tsaka Thursday dito, tsaka sa 13. Tapos Sunday po, dito, tsaka sa 13. Pero alam niyo po, pagkatapos ng gawain, pagpatak ng alas 12, balik na naman ako sa bisyo ko. At you know what? I continued that cycle for years. But dumating po yung time na ako rin, ayoko na. And I prayed that prayer. At alam niyo po, yung minsan dumating yung prayer na, Lord, parang dinadaya ko na yung sarili ko. Nag-pray na ako, Lord, hindi ko kaya. Kasi dati ang prayer ko, Lord, tulungan niyo ako para bang tatawid ka ng bangin, tapos hagisan ka ni Lord ng lubid, tapos kakabit ko ng konti yung sinulid ko. Kaya pag tawid ko, putol lang putol. Sabi ko, Lord, di ko na po talaga kaya. Lord, di ko po kaya, suko na po ako, kayo na po yung gumawa sa buhay ko. And that time that I was praying that prayer, hindi po bigla rin agad, pero may ginamit na situation ng Lord, kaya po natanggal ko yon. Pero nakita ko po na iba na yung dating ng word sa akin. Dati po, pag nagpipreach si mami noon, si daddy noon, sabi ko, ako na naman ang topic nila, ako na naman ang ang tingin ko pinapatamaan, kasi may tama talaga ako eh. Naintindihan niyo yun? Kaya kung may tinatamaan dito, hindi kita pinapatamaan, may tama ka lang talaga, okay? Alam niyo po, sabi ko, andiyan pa naman ako sa unahan, palagi po ako nasa unahan. Kasi gusto nila nasa unahan, at ako gusto ko rin nasa unahan, no? Sabi ko, Lord, bakit ganun? Si mami naman, palagi na lang ako yung topic, pinapatamaan ako. Si daddy, ganun din. Sabi ko, ano ba yan, Lord? Ganun yung tingin. Pero nung nag-pray po ako na, Lord, siyasatin mo ko, pagdating ng word sa akin, na doon si mami yung nagpipreach, parang balaraw tumatarak sa puso ko. Lalo nung binanggit niya yung 1 Corinthians chapter 3 verse 16 na ako raw yung katawan natin, templo ng banal na Espiritu, hindi raw ito sa atin. Tapos yung verse 17 pang sabi, wawasakin ng Diyos ang sino mang magwasak dito. God will go against that person. Lalo na ako sabi ko, Lord,
Ako yun. Iba na yung dating ng word. Bakit? Kasi Lord, search me. Ano yung mali sa akin? Ituwid mo ako. Kasi nagpapagamit na ako sa Panginoon. At dumating yung time nga po na talagang na-confront ako ni Mami na sabi niya, nahuli po kasi ko. Kasi yung runner ko, may ginawa, no? So sinumbong niya ako in retaliation kasi natanggal po siya sa trabaho. Pero alam niyo po, and I still love that person. Na po, okay, kahit ginawa niya po yun. Kasi may pinahintulutan ng Panginoon na pangit na nahuli po ako. At sabi, syempre, pag nasa mali ka pa, mali pa buhay ko nun, lahat ng tanggi ginawa ko po. Tinanggi ko talaga. Sabi kasi nung tropa ko, kahit nahuli ka na sa akto, itanggi mo pa rin. Grabe, no? Hindi, kasi nungalingan talaga, di ba? Liar talaga. Pero alam niyo po, sa biyaya na po yung tinanong ako ni Mami, kung mahal mo yung paglilingkod mo sa Diyos, tigilan mo na yan. Pero kung mahal mo, o kung hindi mo maiwan yung bisyo mo na yan, bumaba ka sa pulpito, wala kang karapatan dyan. And right there and then, no, binigyan ako ng lakas ng Panginoon. Kaya po yung 2 packs a day to 0. Hello po mga kapatid. Why? It is from the Lord. Because I allowed the Lord to search me. Masakit po yun para sa akin noong una. Pero nakita ko po yung biyaya ng Panginoon. Bakit? Kasi no-overcome ko po yung sitwasyon sa biyaya ng Panginoon. Ang bigat po noon, di ba? Kasi alam niyo po, pag nag-pray po tayo ng prayer na to, na Lord, search me, ipapakita ng Lord sa atin yung impurity natin. Papakita niya yung dumi natin. Hindi po ito yung malupit na pagpapahayag, kundi kasi gusto niya mapalapit tayo sa Kanya. Kasi yung kasalanan, yung karumihan, ito yung naglalayo sa atin sa Diyos. At nagiging dahilan din para hindi natin po maranasan yung presensya niya. And that's the time then the Holy Spirit can transform us, can change our heart, so that we can be conformed to the image of Jesus Christ. No? And praying this prayer po makes us closer to God. Amen. Sino rito gusto mo mas malapit ka sa Diyos? I challenge you to pray this prayer. I challenge you to pray this prayer. I can't imagine my life na hindi ako nag-pray na Lord, search me. Kayo na po yung maghayag sa akin. Kasi pag kasi Mami ang nakikita ko, nagagalit ako, sumasama yung loob ko. Pero nung ang Lord na yung hinayaan ko, iba na tingin ko sa salita. Iba na yung pakinig ko sa preaching. Bakit? Ang tingin ko si Lord yung nagsasalita sa akin, ginagamit lang yung nanay ko. Up to now po, even my wife, even my kids, even the people sa church, pag kinakausap ako, ang tinitignan ko marahil, lalo kung tinutuwid ako, ang tingin ko, God, ginagamit niyo tong taong to. May tinuturo kayo sa akin sa pamamagitan niya. Lord, turo niyo sa akin ano yung dapat ko matutunan. Or even in situations, and we talk about that, yan yung mga way na nag-speak yung Lord sa atin. Tama po. And secondly, ano pinag-pray ni David? Sabi niya, no, so pinag-pray niya po is, search me, God, and know my heart. And test me and know my anxious thoughts. Ano yun? Lord, reveal my fears. Reveal my fears. Pwede ba nating sabihin sa Lord, Lord, reveal my fears. No, sabihin nga po natin, reveal my fears. Pastor, wala bang hindi alam ang Diyos? Alam niya nga po lahat. Pero alam niyo po, minsan kasi may mga bagay na bulag po tayo. That's why we need to ask God. No, sabi nga po ng verse, sige po, i-recite natin. Sabi nung verse 23, sabi po nung verse 23, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Sige po, ulitin natin. Ready? 1, 2, 3, go. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Alam niyo po, commonly we don't acknowledge po yung ating anxiety o yung mga bagay na nakakatakot, no, sa ating buhay. And we just say na, lahat naman kasi nag-worry eh. Ba't hindi kapatid? No, sabi nga ng Panginoon, sino ba makapagpahaba ng buhay sa kanyang pag-aalala? Ibig sabihin, nagpapaiksi ng buhay talaga yung worry. That instead of worrying, sabi ng Panginoon, pray in all occasions. Amen. In thanksgiving, no po. Ano ba talaga yung nakakatakot? Ano ba talaga yung nagdudulot ng takot sa buhay mo? Maybe, Pastor, baka merong lumabas na tao na kamay dun sa ilalim ng kama ko. Di ba?
No, nung bata ganun kasi, di ba? O kaya, pastor, nakakatakot. Parang merong tao dun sa likod ng kortina dun sa CR, di ba? Dun sa shower curtain. No, o kaya, pastor, takot ako sa butiki. No, like my wife. No, takot ako sa gagamba, di ba? Iba po yung takot na pinag-usapan po natin dito. Ito yung tanong kasi, what is it that makes you anxious or afraid? No, ito yung tanong po natin sa bawat isa. Ano ba talaga yung nagkakos ng anxiety mo or what makes you afraid? Ano ba talaga yung kinakatakutan mo? Alam niyo po, maaring takot ka ba na hindi ka na makapangasawa? Dahil maaring meron ka ng may edad ka na. And some ng mga kabataan, ito yung reason. Kaya yung iba po nagmamadali. At madalas na nagmamadali, nagkakamali. Or maybe natatakot ka bang mawalan ng trabaho? Oho, natatakot ka ba na mas taka kung nasaan ka man ngayon? Natatakot ka ba na yung kasal ninyo ay hindi mag-work out? Natatakot ka ba doon sa future? Natatakot ka ba doon sa mga bagay na hindi nakikita? Kasi mostly po, yung unknown things, dyan po tayo natatakot. No. Natatakot ka ba mag-fail? And some po natatakot mag-succeed. Natatakot ka bang mawalan ng tao, someone? O natatakot ka mawalan ng pera, ng ari-arian? Alam niyo po, bakit po napakahalaga na alam natin ano yung kinatatakutan natin? And here's this question, at ito po yung sagot. Bakit magandang i-reveal sa atin ng Lord ano yung kinakatakutan natin? Kasi because what we fear the most reveals where we trust God the least. Pansinin po ninyo, yung bagay na kinatatakutan natin, na mawala sa atin, yan yung area na talagang napaka-konti ng pagtitiwala natin sa Diyos, sa area na yan. Diyan nga tayo gumagawa ng diskarte. Gumagawa tayo ng sarili nating pamamaraan. Bakit? We least trust God in that area. Because we are so fearful. Amen. Pansin mo, amen? Yung area na yan ng buhay mo, diyan ka nagkakaroon ng struggle. Bakit? Kasi you least trust God. Alam niyo po, ako po, nag-pray ako nito, pinag-pray po ito, nung naano ko po itong message na to, na, Lord, pinag-pray ko, Lord, search me. Reveal to me my anxious thoughts, Lord. Pahayag niyo sa akin. Ano ba yung mga kinatatakutan ko, Panginoon? Alam niyo po, nag-reveal ang Panginoon. No? Kasi baka meron dito, tatakot ka na, Lord, di mag-work out tong marriage ko. Ibig sabihin nun, you're not trusting God enough. Paano kung hindi ko mabayaran tong bill na to? Do I have to trust God? Yun na nga eh. Hindi ka nagtitiwala sa provision ng Panginoon. Paano yung mga anak ko? Paano yung para maingatan yung mga anak ko? No. So, masyado ka na nakatutok sa anak mo. Bakit? Hindi ba kayang ingatan ng Diyos yung mga anak mo? Are you listening, mga kapatid? I don't know how that speak to you. Alam niyo po, I've been praying this prayer at alam niyo po, napakaraming ni-reveal ng Lord na area na kinatatakutan ko. Tulad po ng tingin ko na parang I'm not good enough. Tingin ko that parang, alam niyo yun, I fear nung failure. I fear po na I will lose someone, or I'm not good enough, or I'm not righteous enough, or I'm not holy enough. Yun po yung minsan yun yung nakita ko, yung pala yung sa buhay ko. At minsan, alam niyo po, yun yung nagda-drive sa akin. Instead of me having faith in God, kasi po dapat ang driver natin sa faith ay faith. Kaya lang, mali, no? Ang driver sa atin ng pagsunod natin sa Diyos ay fear. Kasi bakit? Susunod tayo sa Diyos dahil takot tayong hindi tayo pagpalain, takot tayo hindi tayo maingatan. But different yan, pag sinabi mo, Lord, takot akong hindi ka mahalin. Takot akong hindi ka sundin kasi mahal kita. Iba po yun, mga kapatid. Amen? No, parang iba yung pagsunod mo sa magulang dahil takot ka lang sa parusa ng magulang mo. Iba yung susunod ka kasi mahal mo yung magulang mo. Andyan po ba kayo, mga kapatid? Maybe some of us, nandito tayo sa church ngayon, maybe makita mo, yung area that you fear, yan yung nagdi-distract sa'yo ngayon dito sa worship. Hindi ka makakonsentrate.
Amen? Ba't ba ako nandito sa church? Dapat dumidiskarte ako, dapat may ginagawa ako. Dapat gumagawa ako ng paraan para dito. Paano yung pamilya? Paano yung bahay namin? Paano yung sasakyan ko? Iniwan ko. Ang init-init pa naman. Di ba? Yung mga ganang bagay, no? Uso pa naman yung mga sunog ngayon, di ba? Hello po? Can't you trust God? Of course, we will do our part. Pero can't you trust God? At kung may pangit man nangyari sa pagsunod mo sa Panginoon, may magandang gagawin ng Panginoon. Amen? Bakit? Kasi mabuti yung Diyos. No, meron siyang nais sa atin, higit pa doon sa ating alam. No, sabi ng Hebrews 11:6, no, sabi, and without faith, it is impossible to please God. It is only by faith that we can please God. It is not fear. No, at nakita ko po, no, yung obedience natin dapat po, hindi po fear ang motive po natin, mali po yun. No, hindi fear of failure, kundi I want to please God. Gusto kong pasayahin yung Diyos. Alam niyo po, gusto ng Diyos mahalin natin siya. Higit pa dun sa takot natin na mag-fail. And sabi po sa Job chapter 3 verse 25, I really love this verse. No. What I feared has come upon me. What I dreaded has happened to me. Ano po nangyari kay Job? Lahat nung nangyari kay Job, kung hindi nyo po kilala si Job, pwede nyo pong basahin yan sa Old Testament, yung book ng Job. Lahat po ng kanyang anak namatay, lahat ng kanyang ari-arian ay nawala sa isang iglap lang. In a day. At after that po, nagkaroon siya ng matinding sakit. May ketong po siya at yung kanyang asawa gusto na siyang mamatay at gusto nang sumpain yung Diyos sa lahat na nangyari. Lahat nung nangyari kay Job, resulta ng kanyang takot. Because that is the area where Job least trusts God. Alam niyo po, yung lahat na nangyari kay Job, yun yung area ng buhay niya na that he least trusts God. Kaya po maganda that we pray this week, na anong pag-pray natin, hindi lang tong week na to, but sa mga susunod na araw, and I'm praying na merong iilan dito na gagawin mong foundation ito ng prayer mo, magigawin mo tong mensaheng to foundation ng buhay mo, o ng iyong walk in faith, na ipag-pray natin, Lord, reveal my fears. I-reveal niyo sa akin, search me, God. At ang gagawin natin, lalabanan natin ang salita ng Diyos. Every time that I come, sabihin, ang hina mo, wala kang kwenta, ito ka lang. Alam mo sabihin ko, when I am weak, then you are strong. Amen. No, tapos sabihin, pag merong sitwasyon na nagkakaroon ng trouble, challenges, nawawalan, sabihin ko, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Yung panahon na parang lito ka, ano yung dapat mong gawin? Sobrang dami ng dapat mong gawin. Ano sabihin mo? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto me. Amen. At alam niyo po, isa pang pinaka-powerful that really changed my life, it is the revelation of the cross of Jesus Christ. What? Yung koronang tinik ni Jesus. Nagtatanggal po yan ng poverty mindset. Yung kaisipan na hindi mo kaya't wala na mangyayari sa buhay mo. Na pinanganak na ako mahirap, mamamatay na ako mahirap. Na hindi ko kayang bagay na to sila lang. When you apply the blood of Jesus Christ, tumigis doon sa kanyang ulo, magbabago yung mindset mo. No, at even yung tumigis sa kanyang muka, because may mga taong nag-reject na sa kanya, iniwan na po siya. Pero alam niyo po, pag in-apply mo yung dugo ni Jesus, ito yung magpapagaling ng puso mo. Doon sa mga taong maaring nire-reject ka at hindi ka tanggap. No, at binaltak yung balbas ni Jesus, yung dugo na lumabas sa kanyang muka, para i-restore yung identity natin. Dahil minsan mali na yung tingin natin sa sarili natin. Ang tingin natin, makasalanan na tayo, doon na tayo na-identify. Pero kapatid, nung tinanggap mo si Jesus Christ, ang tingin ng Diyos sa'yo, ikay matuwid na dahil kay Kristo. At yun yung identity natin. Hindi mo kailangang humiram o magpasikat. Hindi yan yung pera, hindi yan yung position, hindi yan ang identity mo, yung pamilya ninyo, yung lahi ninyo, hindi yan ang identity mo. Kung ano man yung galing kang lahi. Ang identity mo ay si Yesu Kristo. Amen. That's why you apply that. No, napakahalaga that when we pray, na-apply natin yun. No, na hindi na yung identity natin, kung ano man yung nangyari sa atin, kasalanan natin, hindi na ikaw yun. Pinatawad ka na ni Jesus. Amen. At yung latay at tagupit ni Jesus sa likod, no, pag mayroong karamdaman, pwede mong i-apply yan. Bakit? Yung kasi ang redemption natin.
No, ibig sabihin, yung latay at gupit, sabi ng word ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo nagsigaling. Amen. At yung kapatid, gumaling, hindi lang lagnat, cancer. Amen. Para hindi kayo masaya. Amen. No, para hindi kayo masaya. No, sabihin, no, Panginoon, no. Ayan, tuloy natin yung palakpak sa Panginoon. Yes. And you know what? Ang Lord po, bakit pinako yung kamay ni Jesus? Miraculously, yung mga taong hinawakan ni Jesus, nababago buhay, gumagaling. No, sa sakit, nakakalakad, yung mga lumpo, yung mga bulag, nakakakita. Yung mga may sakit, gumagaling sa anumang karamdaman. Kaya pinako yung kamay niya para yung kamay mo maging productive, maging fruitful. No, kaya titingnan natin, mababago yung mindset natin when we apply the blood of Jesus Christ. May mga failure ka man, i-apply mo yung blood ni Jesus Christ. Yung paa ni Jesus, yung mga pinuntahan ni Jesus, hindi aksidente, lahat yun may purpose. Di ba? Kaya nga pag nagpe-pray siya, sabi ng mga disciples, Lord, kanina pa kayo hinihintay sa baba. Ano sabi ng Panginoon? Pupunta tayo sa kabilang bahay kasi doon tayo gustong pumunta ng Ama. Yung lahat ng mga pinuntahan niya, layunin ng Ama. Kaya pinako yung paa niya for you na hindi ka ma-stuck kung nasaan ka man and for you to be able to walk your purpose. Hindi ka ma-stuck dyan, kundi merong purpose ang Panginoon sa'yo. That's why we apply. At alam niyo po, yung huli, yung tinusok yung kanyang tagiliran, tumagos sa kanyang puso, nawasak yung kanyang puso, so that yung puso mo maayos, yung puso mo maging bago, at meron ng kakayanan na magmahal ng mga tao, katulad ng pagmamahal ni Jesucristo. Amen? And when you apply that, yung puso mo, mahil na. You can learn to forgive. And the reason, bakit nagiging negative tayo, we are so fearful, is because we are not applying the blood of Jesus Christ in our life. And according dito sa verse na to, kung anong kinatakutan ni Job, yun ang naranasan niya. Amen? And third, and it is one of the most difficult part sa prayer na to, is expose my sin. Expose my sins. Totoo lang po, hindi po madali yan. And this is a very courageous prayer. That's why si David po, nabansagan, ano sabi ng scripture? Man closest to God's heart. Why? He's not looking at other people, but he's asking God, Lord, sabihin mo, walang pointing fingers sa iba, kundi lahat, Lord, ano ang mali sa akin? Ano ang dapat kong ayusin? That's why siya yung naging man closest to God's heart. Because gusto niyang ituwid yung sarili niya sa harap ng Diyos. Hindi niya gustong ituwid yung sarili niya sa harap ng tao, kundi sa harap ng Diyos. Sabi nung verse 24, part A, sabi, see if there is any offensive way. No, sabi, expose yung sin. Ito yung pangatlo sa atin. No, expose my sins. Sabi rito, no, see if there's any offensive way in me. Si Lord mismo, Lord, meron bang offensive sa buhay ko? He's not pointing fingers at others, but He is asking God, i-reveal nyo sa akin, Lord. Ano bang meron sa buhay ko? Meron bang inconsistency sa buhay ko? Sa paglakad ko sa truth? Ipakita nyo po sa akin, Panginoon. Anything, Lord, na nagdi-displease sa inyo. Anything na nagiging offensive sa inyo, Panginoon. Bakit po? Because, totoo lang po, napakahirap makita ng ating kasalanan pag tayo po ay nakaharap sa salamin. No, pag pinapahayag po sa atin, madali pong makita yung kasalanan ng iba kaysa sa kamalian po natin. Amen? Alam niyo po, at times, we tend to accuse other people. And we tend to excuse ourselves. Hindi ako ganon, hindi ako yun. Amen? But well, in fact, kung siniraan mo siya, you are prideful, tinataas mo yung sarili mo. Bakit? Binababa mo siya, di tinataas mo yung sarili mo. Are you listening, mga kapatid? No. Sino po rito yung mga mapagpakumbaba? Taas yung kamay. May nagtaas ng kamay. Pinagmamalaki ko yung aking kababaan, di ba? Hello po mga kapatid. Andiyan po ba kayo? Okay. Tricky question, no? Kasi, Pastor, kaya ko lang naman nagawa yun kasi nalagay ako sa sitwasyon eh. No, Pastor, tanggapin nyo na, ganito talaga ako, Pastor.
Nilikha ka ng Diyos talagang ganyan. Yan talaga yung desire ng Lord sa'yo. Yan talaga yung magagawa ng dugo ni Jesus sa buhay mo. Amen. Ako po yun, no? Habang nagsasalita po ako, tinitignan ko yung aking sarili. At minsan sabi natin, wala kang pake, buhay ko to. This is a personal matter. No one can judge me. Only God can judge me. Judge not or lest you will be judged. Di ba, ganun yung mga hirit natin eh. Ganun yung mga litanya natin eh. Kahit na merong mali sa atin, di tuloy natin makita. Bakit? Ang tinitignan natin, hindi yung sarili natin, kundi ibang tao. At hindi tayo kailanman pwedeng mapatawad at maayos ng Diyos sa isang bagay na hindi natin ipinapahayag sa Kanya. Are you listening, mga kapatid? But you know what? I thank the Lord because niligay niya po ako ng heart na naghahanap na, Lord, mali na to, Lord, tumutugtog ako, nagsaserve ako sa inyo, pero ganito pa yung buhay ko. Kaya pala, Lord, ang pangit nung dating sa akin, nung preaching nila, mami, nila, daddy, ang tingin ko, pinapatamaan nila ako kasi may issue pala ako eh. Pero Lord, nung naituwid ko yung sarili ko, Lord, ang sarap na ng pakiramdam ko. At alam niyo po, nung naituwid ko na talaga, natanggal ko na yung bisyo ko, pag nagpipreach sila ng ganun, tumatawa ako. Bakit? Tapos tumitingin ako sa likod. Ay ko, sino kaya yung tinatamaan? Kasi hindi na ako yun. Are you listening, mga kapatid? And I'd like to give you po a personal testimony, a story po that really, may mga situations ako po that I broke my own principle. And I asked my wife, mahal, ano yun? Na para sa'yo, mali sa akin na maring pinapagawa ko sa mga people sa church, pero hindi mo nakitang ginagawa ko. Pero tinanong ko siya. Alam niyo po, sabi niya sa akin, sabi mo dun sa mga tatay, palagi niyong i-date yung mga misis niyo. Dumating pala yung time nung ako po ay nawala ng work, no? O nag-out ako dun sa work ko, online work. Yun yung time na napansin ko parang hindi ko na siya nailalabas pala. Hindi ko napansin yon because maybe we got so busy sa ministry, may mga bagay kaming ginawa, may mga umalis kami. Tapos yun yung binanggit niya sa akin at parang wow. Kung yung wife ko pala naghahanap, oy mga tatay, andyan ba kayo? Tinatandaan po nila yan. Oo. Meron ka bang principle mo na binali mo? No. Pero hindi na po yun, no? Tinanong ko nga siya, ganun ba? Hindi pa tayo lumabas? Hindi nung nakaraan yan. Okay, thank you, Lord. Pero alam niyo po, I asked my wife kasi maaaring sabihin ko, wala naman ako nagawang ganun eh. Talagang kakatwiranan ko yan eh. Ira-rationalize ko kasi napaka-busy naman. But hindi, I just accepted it. Oo nga, no? Yung time na yun na maaaring napalungkot ko yung wife ko. No? Search my heart, God. Test me. Know my anxious thoughts. Bakit po natin kailangang ipag-pray? See if there is any offensive way in me. Bakit? The heart is deceitful. Madaya ang puso ng tao. Apart from Jesus Christ, madaya ang puso. Pwede nating dayain yung sarili natin. Pwede nating dayain yung ibang tao. Kaya itong prayer na to po, this is a game changer for us. Pag natutunan natin itong prayer na to at naging foundation ng prayer life natin, pinapahintulutan natin yung Diyos na i-reveal sa atin yung mga bagay na hindi nakaka-proud. Yung mga bagay na alam nating impure, alam natin mali, na naandoon pa naninirahan sa puso natin. 3 tanong for us to know. Magkaroon tayo ng self-awareness. Ano yung mga bagay na to that we need to correct? Okay, first thing, no, una-una, what are others trying to tell me? Madalas yan sabihin sa'yo. Madalas mo yan marinig. Ito yung issue sa'yo that you need to correct. Maybe character, no? Maybe, I don't know, character issue. Madalas yan. Maybe pride. I don't know. Pangalawa, what have I rationalized for some time? Ano yung palagi mong kinakatwiranan? Di, kaya lang naman ako gano'n kasi ganito eh. Nalagay lang naman ako sa alanganin kaya ako gano'n. Ganito lang naman talaga yan eh. No? Yan. No? At yung pangatlo, ano to? Where am I most defensive? Ano yung palagi kang defensive sa area na yan? I don't know kung ano yan.
Ba't yun sabi, huwag mong pakialaman yan, yung area na yan, hindi mo dapat pakialaman yan, get out. Get out of my life, hindi yan dapat. What is that area in your life? Madalas sinasabi sa'yo, kinakatwiranan mo, dinadahilanan mo, tapos, yan yung area na defensive ka. Every time na nantatouch yan, sumasama yung loob mo. What is that? And you know what? Meron akong, I even asked my wife, maganda po talaga pagkasama niyo yung wife niyo sa ministry at kasama niyo palagi. And I asked my wife, mahal, meron ba akong ganito? Sabi niya, oo. Ano yung sabi ko sa kanya? Ano ba yung area ng life ko na nakita mo na sablay ako? Sabi niya, pag nagda-drive ka. Meron ba rito mga katulad ko, pag nagda-drive, umiinit ang ulo. Lalo pag minsan parang kamote rider yung mga nasa paligid, yung bigla na lang tumatawid, walang signal, lumiliko na lang ng, minsan po talaga, may mga pangit na nangyari. But you know what? Sabi niya, kasi minsan, yung salita mo. And I'm making myself vulnerable sa inyo. Okay? Hindi nyo po alam to kasi kami lang mag-asawa, magkasama nung mga time na yon. At katabi ko po siya, paano ako magsalita? Paano ako mag-react? Pero hindi po kayo, I believe hindi kayo yung driver na yon. Pero you know what? Nakita ko and it really struck me, meron akong maling sinasabi. Though hindi niya naman naririnig, pero it is offensive, alam ko po sa Diyos. And it's quite offensive sa wife ko. At hindi makakatulong sa akin. Amen? Kasi baka mamaya pwedeng maging ka-attitude ko siya, even sa mga tao na doon, di ako nagsasalita, pero sa loob ko may nangyayari. Amen? Sino ba rito? May mga ganun ba rito pag nasa kalsada? Di ba? Di ba po? And at times po, I'm trying to, minsan, pag kinokorek niya po kasi ako pag nagdadrive ako, sinasabi niya sa akin, ano yung sabi ng wife ko? Di ba, pagka yan, ano mo na. Tapos medyo, hindi pa kumakalma, sabihin niya sa akin, Pastor. Okay. Kumakalma ako. Tapos minsan, hindi kasi naman Pastor. Hanggang mamaya, talagang nakakasama. Defensive. Amen? Para may silence means yes. Kapatid, when you pray this prayer, and I challenge you, God will reveal the truth in your life. Papakita niya sa iyo yung mga area na nirarationalize mo, yung mga area na ayaw mong pakinggan, napaka-defensive mo. And kapatid, kahit i-deny mo yung katotohanan, you can never make the truth false. Kahit i-deny mo yan, hindi. Kahit i-deny mo yan, hindi yan magbabago. Truth pa rin yan sa buhay mo. And you know what? That will only change if we will submit to God. Kung magsasabit lang tayo sa Panginoon. Dalawang kind ng confession that we need to do. Kung nakita nating may mali tayo. Number one, we confess to God. Bakit? When we confess to God, it brings forgiveness. Kaya napakaganda ng prayer ni David kasi kino-confess niya sa Lord. Tinutuwid niya sa Diyos. Okay? At mayroong kapatawaran po dyan. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. At pangalawa, that we need to confess our sin is to people. Sabi ng Scripture, we confess our sin to people. Bakit? Confessing to people brings healing. Brings healing to our hearts. Brings healing to our spiritual life and even to sickness. Bakit? Nagkakaroon ng kagalingan sa atin. We experience the peace of God, the joy in God's presence again. Sabi ng James 5:16, therefore confess your sin to each other. Kaya mahirap po yung sinasarili. Sabi, and pray for each other so that you may be healed. Hindi tayo makakaranas ng kapatawaran at ng kagalingan if we will contain that sin in your heart.
Sasarilinin mo lang at yan yung daya ng kaaway. Kaya po napakahalaga ng cell group. Why? Doon mo makikita na hindi pala lahat ng tao perpekto. Siya may sablay, siya may sablay. Ako din may sablay. Ito pala isamahan ng mga may tama. Amen. Na tinatama ni Jesus. Amen. Alam niyo po, and I want to tell you that GUCCL is not a perfect church. Hindi po perfect yung church nyo. Kapatid, kung ikaw ay perfect, wala kang karapatan dito. Humanap ka ng ibang lugar, doon mo pakintabin yung halo mo. Pero wala rito niyan. Amen? Ito po ay lugar ng mga imperfect people. Ito po ay lugar ng mga taong may mga tama at patuloy na itinatama ng ating perpektong Diyos. Amen. Hallelujah. But sa kabila po nun, bakit po napakahalaga that we ask God to reveal things sa ating buhay? Because that is the time na nakikita natin na need natin si Jesus Christ. Binabalik tayo kay Jesus that we need God's power. Lord Jesus, I need your mercy. Lord Jesus, I need your love. I need your grace in my life. And true enough, pagka yan po yung prayer natin, si Lord po talaga magpo-provide po sa atin. Amen. Alam niyo po, pag nakita natin yung kasalanan natin, makikita natin yung need natin kay Jesus Christ. Makita natin yung need ng grace ni Jesus Christ. Makita natin na yung identity ni Jesus Christ kailangan ma-restore sa buhay natin. No, hindi dun sa iniisip ng tao, kundi sa ano man yung nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Meron ka bang addiction? Kailangan mo si Jesucristo para ma-overcome mo yung addiction na yan. Meron ka bang pride? You need His power para makapamuhay ka ng mapagpakumbaba. No? At makapaglingkod ka sa Kanya at dumipende sa Kanya. May issue ka ba ng lust? Kailangan mo ang Panginoon para baguhin yung isip at puso mo so that maging pure yung tingin mo sa sitwasyon mo sa tao, sa daigdig na to. Do you have an issue ba sa pagiging materialistic? Na mahal mo yung mga bagay sa mundong ito. Pero kapatid, God will teach you to be in love with Him. Na sobrang in love ka sa Diyos, wala nang halaga sa yung mundong ito. Dahil lang nakikita mo, hindi ako taga rito, kundi ako'y taga langit. Alam niyo po, sa Panginoon lang natin makikita yan. And everything, bakit po napakahalaga that we pray this prayer? Pag ni-reveal ng Lord yan, makikita natin yung need natin. Goes back to Jesus Christ. Because apart from Jesus Christ, we are nothing. We are unholy. We are impure. We are not good. We don't have a good heart apart from Jesus. Kaya I challenge you to pray this prayer. I challenge you to pray this prayer. Pero pag pinag-pray mo yung prayer na to, may i-reveal sa'yo si Lord. Mga hindi nakaka-proud. Marumi, mabaho, ayaw ng tao. Pero minsan gusto natin. Pero alam niyo po, I want to tell you, there is always grace. There is always grace in Jesus Christ. May biyaya si Jesus. And when we talk about grace, hindi lang siya awa. Pag awa kasi, hindi ka binigyan nung dapat sa'yo. Parang dapat parusahan ka. Hindi ka pinurusahan. Yun yung awa. Pero when we say grace, binigyan ka ng mabuting bagay na supposed to be ang dapat sa iyo ay pangit at masama. Hindi ka na hinatulan ng masama, binigyan ka pa ng mabuting bagay. And that is called grace. Amen? And we can only find it in Jesus Christ. Fourth thing that David prayed is, lead me. Lead me. And we know He's the King. Hari po siya. And He's one of the best kings of Israel, of Jerusalem. Why? I believe He has the right heart. He wants God to lead Him. Yan po yung need natin sa panahon ngayon. Kasi maraming bagay, kaya tayo nag-fail. Tayo nasusunod. We don't allow God to lead us. Si David po, may mga failures sa buhay. Kasi nakita niya may area sa buhay niya na hindi niya hinayaan ng Diyos.
O hindi niya pinahintulutan ng Diyos na masunod. Hindi niya man lang tinanong ang Diyos. Kaya po kinuha niya si Bathsheba na asawa ng iba. Psalm 139 verse 24, and sabi, see if there's any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Alam niyo po, this is a very courageous prayer. Why? You're praying, Lord, search me. Lord, search me. Meron kang permission, Lord. I permit you, Lord, to look at my deceitful heart. Lord, reveal to me my fears. Show me where I least trust you. Saan yung lugar sa buhay ko na konti lang yung pagtitiwala ko sa iyo, Panginoon. And Lord, uncover my sins. I-reveal mo yung kasalanan ko, Lord. Hindi ko gusto, Lord, na yung iba, yung paligid ko, Lord, hindi yung asawa ko, hindi yung anak ko, hindi yung mga cell member ko, hindi yung cell leader ko, kundi ako, Lord. Ako, Lord. Hindi yung gobyerno, Lord, na nangyayari sa mundo natin ngayon. Pilit nating sinisisi yung gobyerno sa mga bagay na tayo naman yung gumawa. Pero Lord, i-reveal mo sa akin kung ano yung kailangan kong marinig. Ano yung magbabago ng buhay ko. Alam niyo po, habang tayo po ay lumalakad ng matagal sa Panginoon, alam niyo po, hindi po yung malalaking bagay, but minsan yung mga maliliit na issue. Ito yung nagiging dahilan, kaya nagkakaroon ng malalaking problema. Pag hindi natin napagbantayan yung mga maliliit, sabi nga, yung maliit, dyan daw nagsimula yung malaki. Tama po ba? Even yung pagtitiwala ng Panginoon, ang mapagtitiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan sa malaki. Kaya minsan, baka hindi tayo mapagkatiwalaan ng malaking bagay because hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit. At minsan, yung maliit na bagay na yung mga maliliit na issue sa buhay natin that we tend to keep. At hindi natin sinasabi, Lord, siyasatin mo ako. Siyasatin mo ako. Alam niyo po, pag si Lord nag-reveal sa atin, magkakaroon po tayo ng great need kay Jesus. Makikita natin, Lord, I need your help. I need your power. I need your grace. I need your freedom, Lord. Bakit? Doon mo makikita ng identity po na kay Heso Kristo. Doon mo makikita na anak ako ng Diyos. Hindi ako dinisenyo para maging ganito. Hindi ako dinisenyo para i-win yung approval ng tao. Kundi dinisenyo ako para pasayahin ko ang aking amang nasa langit. Amen? Kasi mostly po ng mga issues sa buhay natin, problema, alam niyo po kailan nag-arise? Pag gusto nating pasayahin yung tao sa paligid natin, pero hindi ang Diyos. Lord, help us to live, to have an audience of one. Alam mo kapatid, pag ganito ka namuhay na ang audience mo lang si Lord, hindi mo tinitignan ang ibang tao, but si Lord. Lahat ng gagawin mo, iniisip mo, Panginoon, magpapasaya ba ito sa Diyos? I believe, lahat ng gagawin natin magiging matuwid. Lahat ng desisyon natin magiging tama. Bakit? Ang iniisip natin, nakatingin ng Diyos. Lord, ano ang plano mo? Lord, ano gusto mo? Tama ba itong desisyon kong to? Dahil kung mali ito, Panginoon, trouble ang dadalhin sa buhay ko to. Bakit? At ikalulungkot niyo, Panginoon, dahil ayaw niyo ako doon. You want me to live my purpose. And as we close, pwede ba nating i-recite itong verses na to again? And make it prayerfully with faith. Na Lord, no, dalangin natin to. Come on, church. Pwede po ba? Sama-sama po tayo. Ready? At the count of 3, let's declare it as a prayer. Ready? 1, 2, 3, go. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Again, one more time. 1, 2, 3, go. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Father God, lumalapit po kami sa inyo ngayon. Humihingi po kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na kumilos po sa aming buhay
And God, nagpapasalamat na po ko sa inyo. Dahil alam ko po, may mga iilan po na nandito ngayon. Nagagamitin nilang foundation ng kanilang buhay o ng kanilang prayer life. Itong mensaheng ito. Nasisimulan nilang hanapin kayo. At habang hinahanap nila kayo, Panginoon, I pray na i-reveal niyo po sa kanila yung mga bagay na mali. At gawin niyo po yung malikhaing pagkilos na tanging kayo lang yung makakagawa na baguhin kami. Lord, kayo po yung mag-lead sa amin to the way everlasting. I-lead niyo po, Panginoon, yung inyo pong bayan. Palabas doon sa bondage. At dalhin niyo po kami doon sa buhay na inyo pong pinlano sa bawat isa. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil binigyan niyo kami ng tapang para humingi ng tulong sa inyo. Lord, I thank you dahil meron kami lahat tapang na manalangin. Search us, God. At pagtiwalaan kayo, Panginoon, doon sa mga i-reveal niyong mga bagay na ito sa aming buhay na alam naming babaguhin po ninyo. Kapatid, kung nandito ka ngayon at nais mo na mula ngayon sa araw na to at sa mga susunod na 7 araw, this week, at sa mga susunod pa, you make this na foundation ng buhay mo, maybe months, years, or for your entire life, gagawin mong bahagi ng prayer mo to. Kung ikaw to, no, tong taong to, that ngayon you will commit, Lord, I will pray, search me, God. Kung ikaw tong taong to, okay, wag mong tignan yung katabi mo, wag kang ma-influence yung katabi mo, but ikaw lang personal, ayoko rin mamilit. Kung ikaw tong taong to and you want to commit, Lord, I will continue to pray that you search me, Lord. Kung ikaw tong taong to, no, ayoko mamilit, but taas mo lang yung kanang kamay mo. Kung ikaw tong taong to, you want to commit, Lord, Lord, I want to pray. Taas mo yung kanang kamay mo. If you want to commit, Lord, I will pray and ask, Lord, that you search me, God. Yeah. Yes. Panginoon, salamat po doon sa iilan na kapatid na nagko-commit ngayon na sa mga susunod na araw, Lord, every morning, Lord, meet them as they pray this prayer, Lord. Na sa simula ng kanilang buhay, they will have intimate time with you dahil nilalagay nila kayo una sa kanilang buhay. Just pray with me, Lord, nilalagay ko kayo una sa aking buhay, una sa aking linggo. I worship you, Lord. Una kayo sa aking income, una kayo, Panginoon, sa relationship ko. Lord, I want to make you first. And Lord, I pray, God, na sa oras po na ito na yung simula na yung inyong mga anak, maybe some na nandito, hindi pa po nakakapagsimula, na kayo yung unahin sa kanilang buhay. I pray, God, na unahin nila kayo, Panginoon, sa bawat araw. Lord, submit yung kanilang puso sa inyo. Makilala po, Panginoon, yung puso ninyo. Ihayag nyo rin yung puso namin, Panginoon. Show us, Lord, that we are impure, that we are deceitful, that our hearts is deceitful, Lord, above all things. That knowing Jesus Christ, siya lang po yung makakapagpabago sa aming puso. Kaya po, Lord, pinapahintulutan po namin kayo. Pinapahintulutan ko po kayo na siyasatin niyo yung aming puso. Test us, Lord. I-reveal niyo sa amin yung mga takot namin. Ihayag niyo po yung mga kasalanan namin. O anumang bagay that is offensive to you, Lord. Offensive sa aming buhay, sa inyo pong harapan, that displeases you, Lord. And Lord, I pray and I thank you because we believe that you will lead us, God. And Lord, I pray that sa mga kapatid that will make this as a foundation of their life, as a foundation ng kanilang prayer life,
Lord, pagpalain niyo po sila. Continue, Lord, to transform the lives of your people. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede na pong ibaba yung kamay. At ngayon, sa oras na ito, kung sa oras na ito, alam mo kapatid, si Jesus ang nagbabago ng buhay. Tanggap ka niya, ano man ang nagawa mo. Maybe matagal ka na rito sa church, nagpe-pray ka na rin, pero nakita mo, may issue ka pa sa Panginoon. Hindi pa si Jesus yung Panginoon ng iyong buhay. And it is only Jesus Christ who can transform your life. At ang sabi ng Scripture, siya lang yung kaisa-isang anak ng Diyos sa iyong namatay. Pagpakahirap doon sa krus na Kalbaryo, namatay. At after 3 days, nabuhay siyang muli. At siya po ay umakyat sa langit na nanatiling buhay magpakailanman. At sabi ng Biblia, sino man tumanggap at manalig sa Kanya ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. At sabi ng Scripture, yung tumanggap sa Kanya, hindi na raw mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw ang taong tumahari, ang tagal mo na nag-church, at nagpipray ka naman din, pero nakita mo may issue pa yung buhay mo. Sa oras na ito, habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata ko, ikaw yung taong to, at nais mong itatag na si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, taas mo lang yung kanang kamay mo. At samahan mo ko sa panalangin. Panginoong Jesus, gusto ko nang lumakad tungo sa inyo at talikuran ng kasalanan. Aking Ama sa langit, sa oras na ito, binibigay ko na ng buong buo ang aking buhay kay Jesus. Patawarin niyo po ako sa lahat kong kasalanan. Gawin niyo po akong bago. Punuin niyo po ako ng inyong banal na Espiritu upang ako po ay makasunod sa inyo mula ngayon at habang ako po ay nabubuhay. Isinusuko ko na po sa inyo ang aking buhay. Hindi na po ito sa akin ngayon. Ngayon po, ito ay sa inyo na. Salamat po sa bagong buhay. Ngayon po, ito ay sa inyo na. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Sige po. Amen.